May nag-comment sa video natin na mabagal na ikot ng electric fan, paano palalakasin? So ito yung comment ni Ma'am Eden, paano kapag umiikot naman kaso maingay? So yung naririnig na ingay ni Ma'am Eden na nanggagaling sa electric fan niya ay nanggagaling yon sa bushing pati sa shafting. So kapag natuyuan na kasi ng langis yung electric fan natin mga idol ay magme-metal to metal friction yung bushing pati shafting. Nakikiskisan yan mga idol kapag natuyuan na siya ng langis. So unang step, ang gagawin nyo mga idol ay lalangisan syempre. So ito mga ilang araw lang tinatagal nito tapos matutuyo rin to mga idol. Kumbaga pang ano lang to, pang emergency lang. So dito nyo siya lalagyan ng langis, papatangan nyo siya diyan. Tapos laro-laruin nyo, ikot. Yan, ikot. Ikot. Tapos, after nyo siya malagyan ng langis dito sa harap, dito naman sa likod. So, ito yung itsura niya kapag nasa likod siya mga idol. Tatanggalin nyo yung dalawang tornilyo dyan. Tapos ito, kapag nataas, ibaba nyo. Kasi kapag nakataas yan mga idol, kapag binuksan nyo yan, tatalsik yung dalawang bulitas. So, napakahirap hanapin nun mga idol kasi maliit lang. So, kapag hindi nyo siya nahanap, hindi na magsiswing yung electric fan nyo. So, kailangan nakababa to kapag tatanggalin nyo yung takip ng gearbox ng electric fan nyo. Tapos dahan-dahan din pala kayo mga idol dito. Yan. Kapag yan nahila nyo, may hila yung pinakaloob. Kaya dahan-dahan kayo dyan mga idol. Kasi kapag nahila yan, maaring hindi na umandar yung electric fan nyo at dumami pa yung sira, di ba? So after nyo matanggal mga idol, yan, after matanggal, dito nyo siya lalangisan. Yan, dito sa may likod ng bushing yan. Papatakan nyo siya dyan. Tapos laro-laruin nyo lang. Yan. So yan, tatagal na ng mga ilang araw yan, wala pa isang linggo. Kumbaga pang ano lang to, pang emergency lang. Yun lang. Tapos kung gusto nyo talaga malagyan ng langis, yung tatagal talaga ng buwan, dito talaga yan sa loob. Yan. Dito dapat yan nilalagyan ng langis. So kaya ang purpose natin ng straw nito mga idol, saka ito, lagay ng baby oil para malagyan natin yung pinaka-foam ng electric pan ng bushing, nandun kasi yan sa loob. Yun yung dapat natin malagyan para tumagal yung buhay ng electric pan mga idol. Yan. Tapos laro-laruin nyo. Yun. So papaliwanag ko sa inyo mga idol. So ito kasi yan pag nasa loob. Yan, nakaganyan siya. Tapos ito yung pinaka-bushing niya. Ayan, papakita ko sa inyo. Ayan, ito yung bushing, tapos may foam yan doon sa loob. So yun yung dapat na malagyan natin. So ganito kasi itsura niyan. Ganyan itsura niyan mga idol sa loob. So dapat ito yung malagyan na foam yan. Yan, para tumagal yung buhay ng electric pan. So yung foam nandoon sa loob yan. So kapag dito kasi tayo naglagay sa harap kanina, yan dito, sa harap kanina. So, ang malalagyan lang natin yung pinaka-bushing. So, kapag bushing lang nilagyan natin, mga ilang araw lang tinatagal niya. Tapos matutuyo, tapos maririnig nyo uli yung ingay. So, dapat talaga dito. Diyan, sa loob na yan. So, yun mga idol, sana naintindihan nyo. Pero kung hindi nyo malagyan dito, kailangan talaga siya buksan dito. 4 na tornilyo. Yun nga lang, medyo risky kapag hindi pa kayo sanay, di ba? So, yan 4, tapos bubuksan nyo. Tapos yung para malagyan yung foam. Pero kung ganito naman yung itsura mga idol, yan, pwede naman dito, yan oh. Yan, 'di ba? Malalagyan naman natin siya ng ng langis. Yun nga lang kailangan niyo siya ng ganito. Tapos dito ganun din. Tapos ingat lang kayo sa paglagay ng langis kasi baka mahila-hila niyo yung wire at lumala pa yung sira. So yan, ganun lang mga idol. Pero kung pang emergency lang mga idol, pwede na dito. Yan dito. Tapos dito. Ang naririnig na ingay ni Ma'am Eden ay yung bushing sa shafting. Kapag nakarinig kayo ng maingay na parang nagkikiskisan mga idol, ay yun yung senyales na kailangan nyo siya lagyan ng langis. So yun lang mga idol, sana nakatulong itong video sa inyo.